Okay, isa pong mapagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat at ligtas sa anumang pangbubudol ng mga politikong mga kawatan. Ayan po at sana po yung inyong mga sakit ay lumipat na dito sa mga politikong mga kawatan na ito. Para naman sa ganon, wala man kayong pira, at least wala kayong nararamdaman sa katawan. Ayan, at ito pong ating tatalakayin ngayon, yung pong siguro naman po ay alam nyo na, yung pagbabangayan ng Senado at saka Kongreso na kung saan ay kanya-kanya ng batuhan ng kanilang mga baho. Ayan, at grabe, so unti-unti nang liligwak yan ng mga kung ano-anong mga kademonyuhan ng mga ginagawa nitong mga animal na ito. Kuwan na yan, unti-unti nang kuwan yan, unti-unti nang mabubulgar sa taong bayan kung gaano kademonyo itong putang ng mga administration ito. Anyway, ito na yung pagwawala ni Joel Villanueva dyan sa Senate. At ito palang Saldico na ito na congressman, yan pala ay yan ang may hawak ng pera ng budget nila. So wala ka na mapupuntahan. Sabi ko nga kasangga niya si Romualdez, wala na. Tapos na ang boxing. So, ibig sabihin, nagpapakasasa na lang ito sa pera itong mga animal na ito. At hindi lang yan. At ang binisto na lahat ni Joel Villanueva yung kakorupsyonan nitong Saldico na ito na kung saan ay sapin-sapin pala ang kaso nitong animal na ito. But anyway, para wala namang para na maging fair yung ibabalita natin, i-play lang po natin itong kay Joel Villanueva. Ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Saldico. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmally? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Napakadami pong BIR cases. Kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Yun Pangulo, mayroon. So, yun. Sangkot doon sa Pharmally at sapin-sapin ang kaso sa BIR at may na-mention pa dyan na ilang bilyon yung kinulimbat nito. But anyway, ang sa akin lamang po dito, kagaya nito may pinapakita ni Joel Villanueva, na ang sinasabi rito ay recommended na ng Senado yan para kasuhan yung Saldico noon pa. Bakit ngayon lang inilalabas yan? Yan ang tanong ko. Kasi unang-una, dapat yan, noon pa, nag-hearing dyan sa Senado tungkol dyan sa Pharmally na yan, at saka yung mga, kagaya naman sa mga BIR nito, dapat sana noon pa, isinamba ng kaso. Hindi yung, kagaya nito, nung nagbato ang Kongreso ng baho ng Senado, nagbato rin itong Senado para doon. So, batuhan sila. Ngayon, unti-unting lumalabas na may mga ganyan palang usapin na kung saan ay bakit hindi inilabas yan. Hindi idinimanda yan sa ombudsman o sa Sandigan Bayan. Ang sagot po dyan, ako na po ang sasagot. Unang-una, mayroon bang maasahan dito sa ombudsman na ito? Wala pa tayo na pabalita rito na pinakulong ni Kanyan ng ombudsman Wala pa. So, ibig sabihin, useless itong mga animal na ito. Ang napabalita lang dati na nakasuhan at naikulong si Enrile, si Ramon Revilla Jr., si Bongbong, si
Bong Revilla, at saka itong si Jingo Estrada. So yun ang alam kong nakasuhan. So other than that, wala na akong alam na nakasuhan pa eh. Yan lang na ipakulong nila dati, pero ayun na, nakalaya naman, kagaya na Enrile. Oh. So wala na eh, wala na tayong kwan dito. Kaya ito ngayon, nagbabatuhan na lang ng putik itong mga animal na ito. Ay pare-pareho lang naman itong mga kawatan itong mga animal na ito eh. Sabi ko nga rito, wala ka na mapili rito mga matino na mga kwan, matino na politiko. Inira, pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado, maging ang ating pinakamamahal na institusyon. Let me set the record straight, Mr. President. At para po mas madali, true or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Unang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo, may kaso daw po tayo sa Ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po nating ipakita, na font ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang-comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. Mr. President, the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. Mismong NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang pirma ni Joel Villanueva. Sana po maipakita natin sa screen yung pong mga binanggit ng representasyon na ito. And we are willing to wait kung hindi pa po ready, Mr. President. Yes, if there are technical difficulties, maybe we can suspend until Sapagkat ayaw po natin ng walang resibo at ayaw natin ng walang ebidensya. session suspended for 1 minute. So, yung Comic Sans na ginamit, ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas, representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na noong mga panahon na yon, 2016 I-pass forward na natin. bago ako pag-dismiss dahil po masok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. O yan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Parmali case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Yung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International
meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Ang ina. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo pa muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kaso. Di, wag na. Wag nang pag-usapan. Alam na namin. At doon sa sinasabi nitong si Joel Villanueva rin na nirekomenda na pala yan ng Senado noong 2016 pa. Ay bakit nga hindi kinasuhan yung animal na yan? Paano nga nagtatakipan lang kayong lahat dyan? Kaya lang naibulgar yan ng mga buwaka ng ina nyo dahil nagkakasira-siraan na kayo. Mga buwisit kayo. Pare-pareho lang kayo. Ngayon ba dahil binulgar mong ganyan? Madadivert na yung paghanga ko sa iyo? Hindi. Dahil nga pare-pareho nga kayo eh. Lalo na yung sasabihin mo na nirekomenda na pala yan ng Senado noon pa, 2016 pa, ay bakit ngayon lang lumabas yan, hindi na lang kinasuhan niya ng kinasuhan. Kung kailan nagkakaroon kayo ng bangayan dyan, saka pa lang kayo maglalabas ng mga ganyan. Ngayon, malilipat na ba yung pagkampi ko sa iyo? Hindi. Kasi actually yung sinasabi mong na-dismiss na kaso na yan po sa kaalaman po ng lahat, yan po ay nung naging sekretary ito ng TISDA. Kaya po yan nabansagan ng TISDAman. Dahil nga po yan sa kontrobersyal na kinulimbat din ito. Pero sinasabi naman niya, dismiss na raw yung kaso. So hindi ko alam kung yun ang na-dismiss or mayroon pang ibang kaso na yung sinasabi niyang na-dismiss. So hindi ko lang po alam kung yan na ba yung sinasabi niyang na-dismiss. Pero ang pagkakaalam ko lang, naging controversial din po yan sa TISDA. At yan po yung may katiwalian din. So ngayon, nako, pahagingan ko lang po ng kaunti. Dahil hindi pa naman po tayo sigurado. At kung mayroon man pong magbubulgar dito, dapat ibang tao at hindi ako. Kasi unang-una, wala akong kakayanan na makakuha ng resource person maliban doon sa palyado kong pulang bayawak na kuminsan ay nagre-report sa akin ng palyado, kaya hindi ko po napagkatiwalaan. Ngayon, pahaging lang po ito. Itong sa Zaldico, napakarami ng bahay. May bahay pa sa France. May bahay pa rin dyan sa GBC. So, yan. At yan, nabanggit naman niya yung kumpanya. Totoo yung kumpanya na yan ang pinakamalaking kontraktor sa mga government contractor. See? Kaya nga, ilan yun? Sabi kanina, 50 billion na tax evasion case ito. So, imaginein mo ito kasi sindikatuhan tong animal na ito. Ngayon, mapunta tayo dito sa PI na kung saan ay tuloy-tuloy ang hearing dyan sa Senado. Pero ito nga po ang sinasabi ko, iba.
Iba na lang yung magbabanggit, iba na lang ang magbubulgar dahil kagaya ng sinabi ko kanina na hindi matibay yung information natin. Na yan palang Senado ngayon ay nabayaran na rin. So yan ang aabangan natin dahil kung yan ay nabayaran na, natural, itutuloy ang PI na yan. Hindi, sabi ko nga, inuulit ko po, hindi sigurado ito. At yung resource person ko, sabi ko nga, hindi ko mapagkatiwalaan dahil minsan pasmado. Pero sabi ko nga, hapyaw lang ito. Ngayon, kung ganun man ang nangyari, aba, saan pa tayo tatakbo? Ito, si Joel Villanueva ay nagwawala yan. Dahil doon sa personal niyang, siniraan din siya ni Saldico. Kaya nagbabangayan ng dalawa na yan. Pero diyan sa PI na yan, tinanggap na rin daw pala ang bayad. Magkano kaya? So tuloy pa rin ang hearing dyan. Ibig sabihin, kung nag-hearing pa rin dyan, yung hearing na yun, muro-muro na lang. Parang pakitang tao na lang. But anyway, sabi ko, sige, erase na po yan dahil hindi naman talaga matibay yung resource person natin dyan. Iba na lang ang magbubulgar niyan. Anyway, balikan ko lang itong mga kalokohan, itong mga tarantadong mga politikong ito. Imaginin mo, 2016 pa at may recommendation ang Senado na para kasuhan yung Saldico na yan. Pero bakit ngayon lang inilabas yan? Yung mga parmali na yan, mga kung ano-ano dyan, ni Joel Villanueva. So, ibig sabihin talaga, kumpirmado na itong Kongreso at saka Senado, nagkukunibes lang yan. Bakit ko nasabi nagkukunib? Ay kasi nga, yan maliwanag na yan. Nailabas lang ito dahil sa awayin ni na Joel at saka itong Kongresong ulol ng Saldico na ito. Oh. Ngayon tuloy, nagkanda bisto-bisto tuloy kayo, na bisto tuloy yung mga kalokohan ninyo. Kaya, mali. Mali ba yung lagi ko sinasabi rito na wala na kaming mapili sa inyo na matino? Hindi ako nagkamali dahil yun ang paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Dahil yun naman talaga ang naobserbahan ko. Yung ba namang edad kong ito, pauli-uli na lang na ganyan ang nandyan sa Kongreso at saka sa Senado, lalo't iisang mukha lang din kayo mga buwaka ng ina nyo, yung ba ang hindi ka masisense, itong tanda kong ito? Yun ang sinasabi ko, yun ang pauli-uli ko sinasabi na walang mapili din sa mga animal na ito. Lahat ito mga animal. Diyan lang ay lumabas na, siya mismo lumabas na. Binulat-lat pa yung parmale, kung ano-ano pa dyan, mga BIR. Ay bakit kayo nga lang? Yun ang tanong ko. Kung hindi pa kayo nag-away, hindi pa lumabas yan. Saan pa pupunta ang tao sa inyo, mga buwaka ng ninyo? Kaya tama lang na hiwalay yung Mindanao eh. Dahil pag nangyari na, ihihiwalay ko na rin itong Mindoro dyan sa inyo. Nang wala na kayong makulimbat, buwaka ng ina nyo. Kung yun naman pala ay pwedeng mangyari, ihiwalay ang Mindanao. O di hiwalay ko na rin itong Mindoro. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo kahit kailan. Sobrang kakapal ng pagmumukha ninyo. Akala siguro ni Joel Villanueva, makakakuha ng simpatya dahil dito sa binulgar niya. Hindi po. Lumang tugtugin na yan. Ang lumabas ngayon at ngayon na-prove ko sa sarili ko na kung saan yun ang iniisip ko sa inyo na magkakakunibes lang kayo. Ngayon, na-prove ko sa sarili ko na totoo pala yung iniisip ko na magkakasabwatan lang kayo. See? Ganun lang kasimple. So, ibig sabihin, kung hindi pa pala kayo nag-away-away dyan ng mga buwaka ng ina nyo, wala pa palang lalabas dyan at hindi pala namin alam na may mga ganyan.
Di ba? So ang tanong ko na nga lang ngayon, mali ba yung lagi kong sinasabi na wala na kaming mapili na matino ng mga politiko? Yun. Plus ito ngayon, aywan ko lang, hayaan kong iba ang magbulgar, hindi ako. At itong ako na ito, itong saldi ko na ito, nako po, saan pa tayo magsusumbong? Magsumbong ka sa Kongreso, hawak ka nila yan eh. Magsumbong ka sa Senado, ganon din. Magsumbong ka sa Presidente, ay bagman nga yan eh. Yan nga ang pinapakawala na para magnakaw ng pera ng bayan. Kaya ngayon lagi ang paulit-ulit ko sinasabi rito, sa kananakaw ninyo, napakarami nating kababayan ang patuloy na naghihirap, patuloy na nagugutuman. Yun yung pinupuntos ko rito. Ang kakapal ng mukha ninyo. So, ibig sabihin ko nga, kung naituloy yung PI na yan, alam nyo na, mga kababayan, pag yan ay ipinasa pa rin nila yung PI na yan, alam nyo na itong sinasabi ko na bayad na rin yung mga senador na yan. No. Kung sa bagay, kung yung 300 plus na mga kongresista ng puro tikom ang bibig, ay ano pa nga kaya itong 24 lang na senador? Tingnan nyo nga. Ay kung si Rapi Tulfo nga, tumikom na ang bibig eh. Diyan sa pag-iimbestiga ng loto, hindi ba? O anong ibig sabihin nun? Yung napabalitang 1 billion na ginapang ni Butod. Plus dapak na makikita mo na tumiklop na. O, maliwanag na yung 1 billion. Ganyan lang pala kayo. Kaya, aywan ko. Grabe. Napakaswerte kayo. Napakaswerte ninyo. Dahil kung wala itong mga nakapaligid na mga tao na nandyan sa inyo, wala itong mga kababayan nating madadamay, sisiguraduhin ko sa inyo ngayon palang dumapa na sana kayo. Pero wala eh. Sobra. Ewan ko. Anong pinaggagawa nyo sa pirang yan? Lalo ngayon, pag nailusot niyang PI na yon, ang Prime Minister si Romualdez, wala nang katapusan. Wala na. Wala nang maiba dyan. Romualdez, Sandro, kung ano-ano pa yan, Butod, o ano pang Andres yan, yan na lang yan. Tuloy-tuloy ang pagnanakaw, sisimutoy na ang mga pira ng bayan dahil sa mga hayop na ito. Pag nalusot yung PI na yan. Parliamentary ang gustong mangyari. Ang ibig sabihin nun, magkakaroon ng Prime Minister. Sila na lang. Wala nang. Hindi ko maintindihan itong mga kapulisan at sundalo natin kung ano pang inaantay nila. Pag nagkaroon tayo ng Prime Minister, ito lang masasabi ko. Gaya lang tayo ng Pakistan na Prime Minister, parliamentary government sila. Na halos wala nang hanggat hindi bumababa yung Prime Minister, hindi bababa. Ilang taon na muno si Benazir Bhutto dyan sa Pakistan. Nagbula nung naging Prime Minister dyan sa Pakistan, ilang taon. Napakahabang taon na kinubkob niya siya ang namahala ng Pakistan. Noong dapang-dapa na ang kabuhayan ng mga Pakistan, saka pa lang siya bumaba. Noong na kulimbat na niya lahat ang pera ng bayan ng Pakistan.
Yan ba ang gusto nating mangyari dito sa bansa natin? Doon po sa mga hindi nakapunta dyan sa Pakistan. Kasi po ako dyan nagpabalik-balik lang dahil nga sinabi ko naman po nagtrabaho ko sa isang multinational airline. Kaya yun yung sinasabi ko na halos lahat ng bansa narating ko dahil nga nagtrabaho ako sa isang airline at international yan. Kaya alam ko yung sinasabi ko dyan sa Pakistan kasi nga pabalik-balik po ako dyan. Alam ko yung sinasabi ko. So pag nangyari yun, tingnan nyo, subukan nyo pumunta ng Pakistan. Mayaman lang yung mayaman. Kagaya ng Prime Minister na yan. Sabi ko sa iyo, magmula dito sa entrance pa lang, 2 kilometro pa bago makarating ka sa bahay ng Prime Minister. So, kaya walang makakapatay dito eh. Gwardyado. So, doon sa 2 kilometers na yon, gwardyado ng masundalo yan na para mga gago. Ganyan ang mangyayari sa atin. Tapos yung mga sundalo, makikita yung mga uniforme nila, nagbabakat na yung mga pawis doon sa mga uniforme nila. Wala nang ligo-ligo. Paano hindi na makabili ng sabon? Ganyan ang gusto nyo mangyari doon sa atin? Aba, mag-isip-isip kayo. Dahil sinabi ko na rin po, binanggit ko na rin po yan. Baka isa, or baka anak, apo ninyo, kayong mga sundalo at kapulisan, dadanas ng kahirapan dahil dito sa parliamentary government na ito. Sinabi ko na yan sa vlog ko. Baka yun ang mangyari. Yun ba ang gusto nyo mangyari sa mga anak ninyo? Mga apo ninyo? Dahil dito pinabayaan nyo ngayon ang sistema ng gobyerno natin. Hinayaan nyo na maging demonyo government tayo. Ako, sabi ko nga sa inyo, kung ako lang, wala akong problema. Kung ako lang, wala po. Ni katiting, wala po akong problema. Ang ipinaglalaban ko rito, itong mga mahihirap kong kababayan, ang ipinaglalaban ko rito, yung mga pamilya ninyo, yung mga anak ninyo, anak ng mga anak ninyo, apo ng mga apo ninyo, baka mangyari Pakistan. Ngayon pa, wala naman kayo magiging kaso dyan kung palayasin nyo yan. Dapat ngayon pa lang. Dahil unang-una sabi ko nga sa inyo, naku po, ako na ang nagsasalita sa inyo. Napakarami ko nang na-obserbahan ng mga bansa, lalo yung mga Somalia na yan. Di ba? Yang Myanmar na yan. Kung makita nyo lang, mangingilabot kayo, hindi nyo kakayanin yung nangyayari na sa kanila ngayon. Hindi nyo kakayanin. So, ibig sabihin ito, sinishare ko na sa inyong lahat ang pwedeng mangyari dito sa bansa natin. Pero again, sinasabi ko sa inyo, hindi ako apektado. Kahit ubusin nila lahat yan, lahat ng kayamanan ng Pilipinas, ubusin nila, hindi ako apektado. Ang binibigyan ko lang mga dito ng halaga, itong mga kababayan ko, kung ngayon pa nga lang, wala nang makain itong mga kababayan ko, how much more kung nangyari na maging Prime Minister ay isa pang kawatan. Anyway, sige. At kung totoo man yung balita ko dyan tungkol dyan sa Senado na yan, naman ko lang. Sabi ko po, iba na lang magbalita sa inyo. So maraming salamat po at
Pakaikat din po kayo lagi at para hindi kayo magkasakit. At sana po ay igawad na sa inyo ng ating Panginoon ang pagpapala at ang swerte sa buhay. Salamat po.